Tatlong bagay na kailangan mong palitan this 2024. Okay? Una, replace uh, analysis. Too much thinking, too much analysis with actions. So, bakit kailangan i-replace mo yun? Kasi too much analysis lead to paralysis. Yung tinatawag na analysis paralysis. To the point na isip ka lang ng isip, plano ka lang ng plano, and then eventually hindi mo naman ina-actionan. Kumbaga walang aksyong kasunod. Yun yung mali. Okay? Walang mali na mag-think ka, walang mali na mag-analyze ka, walang mali magplano ka kasi importante yun. Pero pag walang action yun, useless lahat yun. Okay? Focus this year on making actions. Kasi kahit at first hindi precise yung action mo, kung lagi kang may ginagawa, eventually mag-a-adjust ka. Eventually makukuha mo yung tamang timpla. So doon ka na magiging doon mo natatamaan yung goal mo. Okay? So replace analysis or too much thinking with action. Number 2, replace excuses with commitment. So yung tipo na sinasabi namin lagi, do whatever it takes. Kasi I'll do it if I like it. Diba? May mga ganung may ganung sinasabi or commitment eh. I do it if it is favorable to me. Pero yung pangatlo, I will do it whatever it takes. So dapat doon tayo. We should do it whatever it takes. Kahit mahirapan ka, kahit igapang mo, kahit struggle mo, pag nag-commit ka sa isang bagay, gawin mo. Tama? Huwag yung pag nagustuhan mo lang or pag trip mo lang, pag nasa mood ka lang. But successful people are those people who continue on doing yung mga plano nila at yung mga action na nag-commit sila doon kahit mahihirapan sila, kahit umuulan, kahit bumabagyo, kahit lumilindol, kahit anong mangyaharing dilubyo, ginagawa pa rin nila. Tama? Kahit anong challenges yung mangyari sa kanila. Kasi may mga nakikilala ako na sobrang daming problema din sa family nila. Sobrang may pinagdadaanan silang personal, sa girlfriend, sa couple, di ba, nag-break or nag-away. Pero pagkaharap kami, tangina hindi mo mahahalata eh. Professional na professional talaga. No excuse. Diba? Yung iba nga, kahit may sakit pa, parang kinakaya pa rin. Kasi commitment nila yun. Diba? Especially sa mga, sa mga mentors ko, sa mga uplines ko. So, thank you so much na kahit na medyo bagsak yung katawan nyo, grabe, nagko-commit pa rin kayo na mag-mentor, mag-guide sa amin. So, I'm very thankful for that. And number 3, kailangan i-replace mo yung procrastination with consistency. So, ano yung procrastination? Yung tipo na ipapagpabukas mo na yung magagawa mo today. Yun yung procrastination. Kung baga, dinedelay mo yung ma-achieve mo today, dinedelay mo pa bukas. Yung magagawa mo today, bukas mo pa gagawin. Yun yung procrastination. So, gawin mo if the task, ito yung mindset ko. If yung task is kailangan lang ng 2 to 5 minutes para ma-complete, gawin mo. Yan yung commitment. 'Di ba? Tapos ilista mo yung lahat ng plano mo for today. Bago matulog, ilista mo muna. And gawin mo yung nailista mo. Yan yung consistency. Tama? Yan yung commitment sa consistency. Kasi pag dinedelay mo ng dinedelay, you'll never know kung ano yung pwede mo ma-achieve today. Since dinelay mo, yung opportunity na yon is nagva-vanish, nawawala. Tama? Pero, if you will do yung naplanuhan mo, yung pinano mo today and na-accomplish mo talaga, maybe yung iba dyan palpak, maybe yung iba dyan magiging successful, pero definitely may malalearn ka, definitely may insights ka, definitely may realization ka dyan. Tama? And sa pagiging consistency mo, dun ka na may na-achieve. Hindi naman yung one time, big time na gagawin mo yung isang bagay, magiging successful ka. No. It's the small things na ginagawa mo araw-araw ng tuloy-tuloy, enough time. Tama? So, in terms of consistency, lagi kong example dyan or analogy, yung patak ba ng ulan sa sa bubong, di ba? Yung patak ng ulan, pag tumatama yan sa bato, kahit papatak-patak pa yan, pero kung araw-araw yan pumapatak, yung bato mabubutas niya eventually. Ganyan katindi yung kapangyarihan ng consistency. Tama? Kahit yung tumaya sa loto, diba, hindi naman nanalo yan ng one time lang tumaya.
karamihan ng nananalo sa loto, ilang years nang tumataya. Di ba? There's a factor of luck, pero since, di ba, consistent siyang tumataya halos araw-araw, eventually, luck finds him. Ganun din yun. Ganun din sa pagiging successful sa buhay. Sa negosyo man or sa kung anumang endeavor na gusto niyo. So, kailangan ng consistency. Okay? Even sa panliligaw, di ba? Even sa relationship, kailangan mong consistency para mapaibig yung babaeng gusto mo or lalaking gusto mo, and maging firm and strong yung family. Kailangan pa rin ng consistency dyan. Okay? So, I hope and I pray na may na-share ako sa inyo, may na-impart ako sa inyo today with this video. If you like the video, like, comment, and add me on Facebook. Okay? So, I hope and I pray this 2024 will be your greatest and most abundant year this year, syempre. So, God bless and till next time. Bye-bye.